unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Unang hirit, unang ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang, Mga dapat unawain sa ating mga gawain. mga dapat alagaan, ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya, Walang pagod na naglilingkod sa inyo. sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, Serbisyong totoo ang sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang Hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Ang galing niyo. Wakil lalaki. Bigote ka ngayon. Good morning mga igan. Unang hirit, barkada, nanggigising, nanggugulo. Ayan. Akisi na po na Abril, Biyernes. Totoo na ba yan? Alam niyo ba ang kahulugan ng petsa ito? Sa iba, kinsena, sweldo yan eh. O, sweldo. Pero ngayon, deadline na rin sa pagbabayad ng tamang buwisa. Mag-file na kayo ng inyong income tax return, yung ITR. Alas 7, bubuksan ang mga tanggapan ng BIR. So, yung sweldo mo pupunta sa buwis. A part of it. Tama. Pwede. Tama naman. Oo, kumikita ka eh. Kaya kung isa kayo sa mga mahihilig sa mga last minute na pagpila, agahan nyo na ang pagising at malamang marami kayong makakasabayan mamaya po sa BIR. Tandaan po natin bilang mga Pilipino, wala tayong karapatang magreklamo sa ginagawa ng ating gobyerno kung tayo mismo hindi ginagawa ang ating responsibilidad at hindi tayo nagbabayad ng tamang buwis. Mama Sue? At heto pa ngayong araw ng linggo, yan, magsisimula na ang Semana Santa at Palm Sunday na. Kaya ngayong umaga, isa na namang Holy Week destination ang ating bibisitahin. Yan. Ito po yung napakalaking estatwa ni Mama Mary sa ibabaw ng isang burol. Diyan po yan sa Tanay Rizal. And ang tinatawag niya ay burol nga, sabi ko, burol. Hindi, burol. Sabi ko, burol talaga. And yung tinatawag na Our Lady of Regina Rosary. Regina Rosary. Yan. Regina, napakatayog po ng estatwa ni Mary doon na 7 stories high o 71 feet ang taas. Kaya kasamahan natin sila Monica at Aaron sa paglilipad dyan mamaya. Ayos. Exciting to. Okay, pero bago ang lahat, narito na muna yung mga balitang dapat yung malaman. Top hirit tayo. Parang gusto yung nakikita. Ayan na, balitaan tayo. Oh, hi. Okay. Narito na, detalye ng mga balita. Oh, detalye na agad tayo. Ha? Detalye na agad tayo, ha? Okay. Ngayon po, uling araw ng Final Income Tax Return o ITR, kaya naman inaasang dadagsa maraming taxpayer ngayon sa mga tanggapan ng Bureau of Internal Revenue, BIR. Kaya naman ang payo ng BIR, agahan ang inyong pagpunta at pagpila, pero maaari din daw na sa mga bangko pumunta, lalo na kung meron kayong babayarang buwis. Tulad na dati, maraming partner na mga bangko ang BIR na tumanggap ng ITR at tax payment. Kaya narito, makibalita na tayo kay Dano Tingkungko. Nandiyan po sa tanggapan ng BIR sa Quezon Avenue sa Quezon City. Dano, kamusta na ang paghahanda dyan
At kung meron ng ikangay na unang taxpayer na pumila dyan ngayong ganito kaaga. Go ahead, Dano. Igan, inaasahang magbubukas sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 7 ngayong umaga ang main office ng BIR dito sa Quezon Avenue, Quezon City. Specifically para doon sa mga hahabol sa huling araw ng pag-file ng income tax return o ITR ngayong araw. Dahil ngayong araw ang deadline ng pag-file ng ITR for fiscal year 2010, asahan na raw ang buhos ng mga hahabol na taxpayer, partikular ngayong umaga at mamayang hapon hanggang gabi. Konting tip lang sa mga kapuso nating magpa-file ng ITR ngayong araw, para iwas aberya, siguruhing dala ninyo ang Form 2316 mula sa Finance o Accounting Department ng inyong pinapasukang kumpanya. Sa form na ito, dapat nakalagay ang inyong impormasyon, kinita ninyo buong taon, non-taxable income at kung magkano ang kabuang kinaltas ng inyong employer na withholding tax. Kung self-employed naman o yung mga may sariling negosyo o nasa private consultancy o private practice, kailangan ipresenta ang Form 2307 na may kumpleto ring detalye gaya ng sa Form 2316. Magdala na rin ng ID sakaling hingin para menos hassle. Babala ng BIR, maaaring makasuhan o pagmultahin ng sinumang taxpayer na mapag-alamang hindi nakapag-file ng ITR. Igan, sa mga oras ito sa nakikita nga natin ngayon ay medyo wala pang tao dito sa opisina ng BIR, pero maya-maya lang ay inaasahan natin na dadagsa nga o bubuhos nga yung mga tao dito sa BIR para makahabol sa pag-file ngayong araw. Sa mga hindi pa sigurado sa kung anong oras magpa-file, ay pinakamainam daw na oras ay mula ngayon hanggang bago mag-alas 8 ng umaga o mula tanghaling tapat hanggang alas 2 ng hapon. Hindi naman daw nagbe-break ang mga empleyado ng BIR para serbisyohan nga ang inaasahang buhos ng mga tao ngayong araw. Igan? Maraming salamat, Dano Tingkunggo. Rhea? Samantala, dahil po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, posibleng tumaas na rin ang presyo ng NFA rice. Ayon kay NFA Administrator Lito Banayo, hindi nila magagarantiya sa publiko na may ipapako sa 27 pesos kada kilo ang presyo ng NFA rice. Kung sakaling sumampa na sa 80 pesos kada litro ang presyo ng diesel na ginagamit sa pagbiyahe ng bigas. At kung mangyari raw ito, magiging malabo rin ang pamimigay ng family access cards na gaya ng ginawa noong 2008 rice crisis. Paliwanag ng NFA, maging sila raw lugi dahil sa subsidiyang kanilang ibinibigay noon. Kaya hindi na rin nila mapababa ang presyo ng NFA rice. At dagdag pa niya, posible rin daw masundan pa ang pisong dagdag sa kada kilo ng commercial rice sa pagpasok ng tag-ulan sa Hulyo. Sa ngayon, naglalaro sa 30 hanggang 35 pesos ang kada kilo ng commercial rice. Yung bigas sa salita, yung bigas. Hintay natin. Eh, alam mo, yan yung dapat na mapag-aralan, yung binigay na subsidiya sa NFA nung araw, para makikita magiging matagumpay itong 450 million pesos na Subsidy fuel. Pasada raw ngayong buwan ng Mayo. Kasi ang NFA nabaon sa utang yan. Oo, nabaon sa utang, billion yan ang utang niyan dahil sa subsidiya. So, kailangan aralin nila mabuti ngayon. Kasi Hindi ka inaral eh. Tsaka saan kukunin yung same pondo? mistakes, di Yung ba? 450 nga. Merong may item ang Pangulo na pwede niya doon kunin. Ang problema, palitan, tataas naman ng produktong petrolyo. Maraming gusto na matagdag, di ba? Sinasama yung magsasaka ngayon, tsaka mangingisda. Hindi na ngayon alam kung anong gagawin, mukhang hindi na matutuloy. Ang balita mukhang hindi na matutuloy. Kasi kung hindi mo dadagdag yung card, yes, pati yung pambayad sa smart cards, hindi alam kung saan gagawin. Oo, kasi parang kukunin kasi. Oo, kasi habang dumadami yung mabibigyan mo ng subsidy, pero kung budget mo, kaunti lang. Lumiliit. Liliit ng liliit siya. Baka Kasi pag tricycle nalaunan. drivers kasama din. Tapos ito pa, mangisda. Ito kasi, paano ko aayudahan yung tricycle driver ng 150, 1 million yan. 150 mula sa 450 million. Eh, kaya niya nga mag-load ng 300 sa cellphone niya. Wala yung 150 sa kanya, no? Wala. Baka ibibigay mo subsidy pang load lang din niya, di ba? Samantala, dahil po sa posibleng pagtaas ng demand sa gulay ngayong Semana Santa, asahan na raw natin ang pagtaas ng presyo nito ngayong weekend ng hanggang 10 piso kada kilo. Pero sa ngayon, mura pa naman ang gulay na galing Baguio dahil panahon ngayon ng anihan. Ang presyo ngayon sa Baguio Market ng repolyo nasa 25 pesos kada kilo. Ang karot naman ay nasa 40 pesos ang bawat kilo. Habang nasa 20 pesos naman ang presyo ng Baguio beans at broccoli. Bumaba naman ang presyo ng pechay Tagalog na dating nasa 20 pesos ngayon ay nasa 15 pesos na lang at ang pechay Baguio